Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Victorious living, responding to life's challenges from Christ's victory. Tandaan po natin, tayo ay tagumpay na. We are on the winning side. Meron ng lumaban para sa atin. All we have to do is to believe and to enjoy the ride. Angkas lang sa biyaya ng Panginoon at enjoyin mo ang buhay mo. Dahil siya ang tsuper ng buhay. Kaya doon tayo sasakay. Gasolinang panghabang buhay. Biyahe niya ay sulit. Pagkat patungong langit, hindi pa pwede ang sumabit. Palakpakan natin ang Panginoon. Urihin ang Panginoon. Manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Let's pray. Panginoon, salamat po. Tunay na nga, O Diyos, na napakasarap na maramdaman ang presensya mo, ang pag-ibig mo. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Nabibless kami every day. Salamat, Panginoon, sa isang buong linggo na kami po'y iningatan mo, palagian mong pinapatawad, palagian mong inuulan ng biyaya at kabutihan. Kaya nandito kami, Panginoon. Handa na po ang aming puso na makita at makinig, Panginoon, sa iyong salita. Maging ang iyong lingkod, Panginoon. Itago mo lang ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ang bawat sasabihin ko, Panginoon, ay maging mabuting samyo sa iyong harapan. Ikaw po ang tunay na guro. Ikaw po ang aming pastor, ang aming pastol ng Beloved Grace Church. Turuan mo kami, Panginoon, and continue to change our hearts from glory to glory in the image of your Son, Jesus Christ. This is our prayer in Jesus' name, and everybody would say, Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hurts. Ang hurts, it's all about temporary pain from specific incidents. Ibig sabihin, ito ay nandito pa lamang sa ating isipan. Hinuhulog pa lang. Kaya pag na-hurt ka, mababaw pa yan. Temporary. Situational incidents. Pero yung diniscuss ni Pastora Rems last time, damage emotions, yan yung bumaba na sa iyong puso. Na, dinesisyonan mo rin na bumaba. Kasi lahat naman ng ating nararamdaman, choice yun. It's your decision. Lahat ng naisip mo, ay, inisnab niya ako. Ay, hindi niya ako tinawagan. Ay, hindi niya ako chinat. Ang chat niya, K lang. Nag-isip ka ngayon. It's your decision, it's your choice na pababain yan sa puso mo. At pag bumaba yan sa puso mo, syempre may kaaway na gusto niya lagi kang nasa trouble, lagi kang nag-iisip na negatibo. Yan ay magkukuta. Sabihin nyo nga, kuta. Sa Ingles, magkakaroon ng stronghold sa puso mo. Kaya magkakaroon ka na ng damage emotion. Deeper, lasting emotional, and psychological wounds that result from prolonged emotional trauma or stress. So, ibig sabihin, shallow at deep. Si David ay naranasan po yan. Naranasan din po ni David yan. Tingnan natin yung hurt at yung damage ni David. David's hurt. Ito po yung betrayal ni King Saul. Siya ay tumakbo, nagtago sa kuweba. At dyan niya nga nasulat yung Psalms 18:2, The Lord is my rock, my fortress, and my refuge. Yung David's damaged emotion naman, diniscuss po yan ni Pastora Rems. It's all about the David's affair kay Bathsheba at yung murder na ginawa niya sa asawa ni Bathsheba, si Uriah. Naalala niyo ba yung kwento na yon? Sinalaysay po yun. Kaya balikan niyo po yung ating mga podcast. Makikita niyo po yan sa Spotify, sa YouTube, and sa Apple Podcasts. Hurt is temporary pain from specific incidents. Listen to this. Designed by the devil to keep us from experiencing God's abundant life. Ang mga hurt na yan, although yan ay mababaw lang, na kanyang winiwisik sa ating mga isipan, ay panggulo niya. Para ma-defocus ka, parang nagmumotor ka, di ba? Konti lang, konting
0.5 seconds lang ang lumingat ka, pwedeng iba na ang mangyari. Tama sa mga nagdadrive dito? Pwedeng iba na ang mangyari. Kaya lagi tayo nananalangin, di ba? Lord, alam ko po, nakasama ko po kayo. Lord, tara, magtatrabaho po ako. Samahan niyo po ako. Kasi ang kaaway, napatutunan din natin dito yung, alam niyo po yung armor of God? Pagkagising mo pa lang, mga palaso ng kaaway ay ready ng panain ng iyong isipan para ikaw ay ma-distract. Di ba nga sabi sa Biblia, sabi ni Jesus sa John 14, do not let your heart be troubled. Trust in me. Huwag mong hayaan ang puso mo ay mabagabag. Isa lang ang kailangan, kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. John 10:10, the thief, the devil, does not come except to steal and to kill and to destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kung ang gawa ng kaaway pagnanakaw, pagwasak, pero ang Diyos nandito para bigyan tayo ng buhay at ma-enjoy natin to more abundantly. Sabi sa verse 11, I am the good shepherd. Sino ang good shepherd? The good shepherd gives his life for the sheep. Amen? Yun yung kinakanta natin kanina eh. Kaya, and I just want to thank you, Lord. Punong-puno ng pasasalamat ang ating puso every day, every time, kasi talagang napakabuti ng Diyos. Ang biyaya niya ay sukdulan. Sino ba naman tayo para Kanyang mahalin? Hindi tayo perfect, hindi tayo consistent. Mabait ka ngayon, mamaya, hindi na naman. May tupak ang lahat ng tao, pero ang Diyos, Pastor, dinadamay mo kami, ikaw lang yon. Meron tayong kanya-kanyang mood. Totoo yan eh. Sumpong. Sumpong. May kanya-kanya tayo. Pero ang Diyos, no? Napakalawak ng pangunawa sa'yo. He never gives up on you. Psalms 23 verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Last week, tinalakay natin yung 3 biblical truths. Sabay-sabay natin basahin. God prepares a table in the midst of our pain. At natutunan natin last week, number 1 din, meron din tayong biblical prescription galing sa ating doktor, ang ating Panginoong Hesus. Number 1, basahin natin. Let God take care of your bullies. Sabay-sabay. Let God take care of your bullies. Ano yung mga bullies na yan? Pwedeng mga tao, pwedeng sarili mo, mali yung pagtingin mo sa sarili mo, pwedeng mga alalahanin ng buhay. Kaya nga sabi sa mga awit, 55, 22, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Tumaas ang kamay, mga matutuwid. Ang konti Taas ang kamay ang mga matutuwid. Righteous before God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po sa 2 Corinthians 5:21. We are made the righteousness of God in Christ Jesus. Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, hindi relihiyon not religion. Nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, kasama nun, matuwid na tayo. Katuwiran na tayo ng Diyos dahil ang nakikita niya sa atin, hindi yung performance mo, hindi yung pagmumukha mo, hindi yung sumpong mo. Ang nakikita niya sa'yo, yung tinanggap mo na lumaban para sa'yo. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya, you are always righteous. Even though you fail, sometimes or most of the time, you are still the righteousness of God in Christ Jesus. Do not let your heart be troubled. Kahit minsan may sakit talaga pag nag-fail ka, lalo pag sinabi ng tao, yang ka na naman. Hurt yun, hurt. Hindi pa yung damage emotion, hurt yun. Pero minsan, ginagamit din ng kaaway talaga yun para sobrang maging director ka ng sarili mong mundo. Kaya konting comment, konting bash, konting basher,
naapektuhan ka. Nakalimutan mo na, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Hindi mo yan tinrabaho. Tinrabaho yun ng Diyos, kaya hindi yan mawawala sa'yo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Amen. God is simply saying to us, let me handle those who are hurting you. Focus lang tayo sa ating shepherd, Jesus Christ. Remind yourself that the battle is already won. You are on the winning side. Say amen. If you believe that, say amen. Amen. We are on the winning side. Purihin ang Diyos. Ulitin natin uli, sabay-sabay natin basahin ang Psalms 23 verse 5 with all our heart. 1, 2, 3, go. You prepare yan. Hati-hatiin po natin yan. Doon pa rin po tayo. Doon sa table before me. Diba last week sinabi ko, the table, the Lord's table, centers on Jesus Christ. Si Jesus, the Lord's table. Next to your eternal salvation is the divine health. Divine health is your greatest blessing. Niligtas ka ng Panginoon, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. How can you enjoy life fully, more abundantly, kung may sakit ka? Diba? Paano ka makakasakay sa sports car at marinig mo yung, whoo, kung hindi ka makatayo? Paano mo mai-enjoy yung pera mong pinagkakitaan na alam mong galing sa Panginoon kung may sakit ka at pinambabayad mo lang yon sa bill mo sa ospital? Ang sakit, ang hurt ay hindi galing sa Diyos. Designed by the devil for us to ma-miss out natin yung plano ng Diyos sa buhay natin. But today, this morning, ini-end na po natin yan. Malinaw na sa ating isipan. Walang makakaawat sa pagpapala ng Diyos. Malusog tayo, pinalakas, mabubuhay ng mahaba. Amen? Hindi lang tuwing birthday, nadadagdagan ng lakas. Kahit umiidad, lumalakas. Sabi nga ni Moses, di ba? As my years, so shall my strength be. Habang tumatanda, lalong lumalakas. Amen? Kaya nga kami mag-asawa, ang sabi namin, hindi kasama kang tumanda. Kasama kang bumata. Dahil habang kami nagkakaedad, mas nagiging baby face kami. Baby face. Mas nagiging baby face ang mga anak ng Diyos. As my days, so shall my strength be. Habang tumatakbo ang oras mo, lumalakas ka. Hindi dahil sa performance mo, kundi dahil sa Panginoon. Amen. Yan ang regalo ng Diyos. Magkaroon tayo ng kalusugan na mula sa Kanya, divine health. Jesus healed people all the time. Sabihin nyo nga yan sa katabi mo, Jesus Christ healed people all the time. Lagi-lagi po. Talaga po, yes. Kahit nga minsan hindi ka nagsisimba eh. Gumagaling ka. Ganon kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Kahit nga hindi mo siya kilala eh. Gumagaling ka. Meron kang immune system. Eh kung sabihin ng Diyos, tanggalan ko to ng immune system. Meron kang immune system eh. Lahat ng tao, tama. Lalo pa kaya kung alam mo ang kahalagahan ng the Lord's table. Lalo tayong lumalakas. Ito po yung mga katunayan na ang Diyos ay nagpapagaling all the time. Palagi. Matthew 8:16. When evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirit with a word, and He healed all the sick. All the sick. Kasama po yan sa ministry ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Matthew 12:15. And great multitudes followed Him, and He healed them all. Healed them all. Laging all. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth. Anong sasalita dito? Si Pedro. Sa bahay ni Cornelius. Si Pedro na nagkanulo ng 3 beses at tumakbo pero hindi nagbigti. Tandaan, sino yung nagbigti? Si Judas. Na-miss niya ang abundant life. 2 nagkasala, Peter at si Judas. Kung nakapaghintay lang ng kaunti si Judas, si Jude,
baka na-redeem siya at nakita niya ang kabutihan ng Diyos. Pero hindi. Winisik ka ng hurt, ng guilt, ng grief si Judas, kaya wala na siya. Yung ganun ang gagawin ng kaaway, papatayin niya ang mga taong walang alam. Kaya tayo, hindi tayo mamamatay. Hindi tayo kayang patayin ng kaaway. Amen? Hala, hindi tayo mamamatay. Sabi sa Biblia, ang sino mang naniniwala sa akin, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya yung word na hindi mamamatay, sa atin din yun. Ang namamatay lang yung katawan natin. After that, sabi nga ng patotoo dito, see you, Lord. I'm still alive. You're waiting for me. Diba? Gusto niya talaga masira, mawasak. Masira, masayang ang mga talento ng mga kabataan. May talento kayo. Pwede natin pagsama-samahin yun. Pero, ang gusto ng kaaway, huwag mong maisip yun para hindi lumawak ang gawain ng Diyos. Pero huwag kayong mag-alala, kung hindi mo man nagamit yung buhay mo, hindi na uubusan ang pamamaraan ng Diyos. May ginagamit na iba. Amen? Pero sayang kung ikaw yun, di ba? Sayang. Kaya, now is the time to serve God. Amen? Tandaan po natin, sabi dito ni Pedro, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Nasaksihan ni Pedro yan eh. Nakita niya, pinapatotoo niya sa mga tao. Sobrang lakas ni Pedro niyan, yung Holy Spirit, nasa kanila na yung mga apostol. Kaya, nagpatotoo siya. Yung dating pinagkanulo niya, ngayon, naniniwala ako, sasabihin ko sa inyo, nung nabubuhay ang ating Panginoong Jesucristo, pinagaling niya lahat. Dahil ang banal na Espiritu ay nasa Kanya, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya. Pastor, may tanong ako. Bakit kahit Christian ako, umaatin ako lagi, nagpipray ako gabi-gabi, nakakatulog na nga akong nakaluhod, nakakatulog na nga akong hawak-hawak ko yung kopya ng prayers ko. Hindi naman ako masamang tao. Siguro, kaya ako pinagpapala ng Diyos kasi mabuti ako. Pero, ang tanong, bakit may sakit pa rin ako, Pastor? Bakit ang hina ko? Bakit kahit ako ay 20s pa lang, ang pakiramdam ko, 50s na ako? If you are not healed, the problem is never with God. Ayan po ang ituturo natin. This is the question. Why some Christians are sick? Sabay natin basahin yung naka-italiced. Because they devalue the Lord's body. Pastor, yung devalue, kabaliktaran ng value, hindi nila binavalue yung Lord's body. Sabi sa 1 Corinthians 11:29, for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Ano po yung discerning dyan, Pastor? Sa Greek word, diakrino. Dalawang salita, dia, always. Krino, esteem, value, means always value. Yun yung discerning. May not. Ibig sabihin, kabaliktaran yan. Not discerning the Lord's body. Meaning, not valuing or give value to the Lord's body. Now, the question is, how do we devalue the Lord's body? Basahin natin yung sagot. By focusing on the natural means as the primary key to health and healing. Pastor, ano yung natural means? Natural means, yung mga natural dito, gamot, hilot, laway, tawas, banaba, bayabas. I'm not against kung yung naniniwala kayo dyan. Talaga namang nakakalanggas ang bayabas. Tama? Talaga namang merong gamot. Talaga namang may doktor. Binigay din sila ng Panginoon. At naimbento yung mga gamot, wisdom, galing sa Panginoon. Pero pag sinabing focusing on the natural means, ibig sabihin, yun ang una, bago ang Diyos. Dine-devalue mo. Listen to me, look at my eyes, not my nose. Don't get me wrong, hindi po bawal na magtiwala sa doktor at sa gamot. Ang sinasabi ko lang, inuuna mo pa yan kaysa yung relasyon at ginawa ng Diyos. The next question is, ito na yan,
How do we value the Lord's body, Pastor Je? Sabay-sabay? By focusing on the broken body of Jesus as the key to our health and healing. Yung ginawa ni Jesus. Kaya pag may sakit ka, hindi ka agad gamot. Ano sinasabi mo? Yung pinaniniwalaan mo. You declare what you believe and you believe what you declare. Lord, tinuturo to every week. Diba? Tumatayo si Pastor Martin, tumatayo yung leader doon, sinasabi, ito ang katawan ni Kristo. Dahil sa kanyang mga sugat, ako'y magaling na. Dapat yun ang una. Pag ginagawa mo yun, you value the Lord's body. Pag sobrang sakit na, kailangan mo na ng doktor, second na yun. Wisdom, si Lord ang magsasabi din sa iyo nun. Anak, kailangan mo na magpa-check up. Secondary na lang yun. Naintindihan? At pag nag-pray ka, Lord, gagamitin mo yung doktor na yun, Lord. Bibigay mo ako ng nararapat na doktor na hawak ng aking kalusugan dahil ikaw pa rin na nagpapagaling. Amen? Lord, itong tabletas na itong diatabs na to, gagamitin mo to para tumigil ang dapat tumigil sa pangalan ni Jesus. Amen? Ganun po, hindi yung umaasa tayo sa mga natural means. Kapag umaasa tayo sa mga natural, we devalue. Pero pag tinitignan natin ang tinapos na gawa ni Jesus, we value the Lord's body. Kaya doon nagkakasakit ng tao. Tingnan niyo po ito sa Acts 2:42, New King James Version. Ito ang palatandaan ng isang simbahan. And they continued steadfast in the apostles' doctrine, teaching yan, New Covenant teaching, fellowship, in the breaking of the bread, and in prayers. That's why, kumpleto yan. Nakapattern sa unang simbahan. Verse 46, so continually, daily, with one accord in the temple, and breaking bread. From house to house, they ate their food with gladness and simplicity of the heart. They one accord, continuing daily. Gano'n po kadalas? Daily. Araw-araw. Breaking of the bread. Talaga, kahit walang pastor? Yes, pwede mo yung gawin. How do we value the Lord's body? By focusing on the broken body of Jesus as the key to our health and healing. Listen to this. You cannot truly value what you do not understand. Kaya tinuturo ito sa simbahan para maunawaan mo, ayun pala ang halaga ng ginagawa namin. Kala ko, pag may hawak kong katas ng ubas, magpapalit na ako ng reliyon, lari ako sa lola ko. Hindi po. Kaya pinauunawa namin, lalo na sa mga bago po dito, hindi po relihiyon yun. Gusto ko pong sabihin to with all the grace of God, sa ating lumang paniniwala sa Catholic, yung katas ng ubas, saka yung bread, ang tawag doon, transubstantiation. Sabihin nyo nga once, transubstantiation. Trans from the word transform. Substance from the word substance. Ibig sabihin, yung tinapay at yung katas ng ubas, nagtatransform yun. Tuwing ginagawa yun, doon sa simbahan, nagiging katawan ni Jesus talaga yun. Transubstantiation. Nagtatransform. Wala po yun sa Biblia, sa totoong original text. Sakramento sa kanila yun. Pag sinabing sakramento, kailangan kong gawin to para ako ay maging kalugod-lugod. On the other hand, sa ating paniniwala, sa totoong turo ng Biblia, hindi po transubstantiation. Ordinance po. Symbolic. Hindi po yan nagiging katawan real ni Kristo. Ano tayo, cannibal? Hindi po. Sa tuwing ginagawa natin yun, inaalala natin. Kasi 2,000 years ago, tapos na yun. We do it in remembrance of Jesus' finished work. Inaalala natin, Lord, 2,000 years ago, hindi ba kita kilala? Pero salamat dahil binayayaan ako ng banal na Espiritu na sa buhay kong ito, naunawaan ko. Niligtas mo pala ako, pinagaling mo ako. Inaalala mo. Hindi kinakain mo, hindi mo iniisip, Lord, ang sarap ng dugo mo ah. Gawin ko kaya itong Betamax. Lord, ang sarap ng katawan mo ah. Hindi po ganun. Ngayon, tuturo ko po sa inyo, intentionally, the two elements of the Lord's table. At dito po ako magtatapos. Nandiyan pa po kayo?
Nasa katotohanan lang po tayo. If you have any questions, just chat the page of Beloved Grace Church at sasagutin kayo ni Pastora Berna. Kidding aside, let's start. Anong una po? The wine. Actually, inuuna natin talaga yung body. Pero intentionally ko pong ginawa ito para mas mag-focus tayo sa dulo dun sa body. So, the wine muna tayo. The wine refers to the blood of Christ for the forgiveness of our sins. Para saan po yung wine? For the forgiveness of our sins. Matthew 26:27-28. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Ano ibig sabihin yung many dyan, Pastor? Yung many dyan, polus. Ibig sabihin, all. Talaga? Ibig sabihin, kahit di na ako magsimba, forgiven ako. Yes, all. Sa lahat ng mga taong maniniwala. Di ba John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have eternal life. Redemption. Next, Colosas 1:14. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sino dito malaya? Taas kamay. Malaya na ako. Malaya na tayo. Amen? Tanggal na ang telon, pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? Ang dugo ni Jesus, ni Kristo na pinaniwalaan mo ay laging bumabalot sa iyo. That's why you are always protected. Amen? Ngayon, sabi sa Ephesians 1:7-8, in Christ we are set free by the blood of His death. And so we have forgiveness of sins. How rich is God's grace, which He has given to us so fully and freely. Wala kang ginawa, binigay sa'yo, buo at libre. Ito yung bonus. With full wisdom and understanding. Tinuro yan sa atin. The mind of Christ is in you. Pogi, the presence of God is in you. Pangalawa, the bread. The bread refers to the body of Christ. Ano ibig sabihin? For healing and divine health. Healing and divine health. Now, kilala nyo ba to? The Syrophoenician women. Ang ganda ng kwento na to. Kwento ko lang po sa inyo sa Tagalog. Sa halip, may isang babaeng hentil. Yun yung Syrophoenician. Ang munting anak na batang babae na may masamang espiritu na nakabalita tungkol sa kanya, kay Jesus, ay agad na lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babaeng ito ay isang Griego. Hindi siya Hudyo, hintil siya. Isang Griego, isang Syrophoenician, ayon sa lahi. Nakiusap siya kay Jesus na palayasin ng demonyo sa kanyang anak na babae. Kadalasan, pag humihiling ang mga tao kay Jesus, ang sagot ni Jesus, naniniwala ka ba na kaya kong pagalingin? Ganon si Jesus, talagang gusto niyang pagalingin. Anong gusto mong gawin ko sa iyo, babae? Ganon ang mga sagutan ni Jesus. Pero, sa kwentong ito, tila nagtalinhaga si Jesus. Sinecheck niya kung alam ng babae ang kanyang karapatan. Tingnan po natin yung sunod na tagpo. At sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo munang mapakain ang mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis ito sa mga aso. Sa Biblia, ang tawag po dun sa mga Hudyo, yung bread, children's bread. Equivalent yon sa healing. Ang kagalingan na yon ay para lang sa mga Hudyo. Yun ang sinabi sa kanya. At tatawag sa mga hintil ay mga aso. Di ba kung ikaw ay nasa tagpong ito, ay, okay, sorry po. Pero tignan po natin ang sagot ng Syrophoenician woman. Tumindig siya, ngunit siya'y sumagot at sinabi kay Jesus, Panginoon, kahit na ang mga aso sa ilalim ng hapag ay kumakain ng mga nalalaglag, mga mumo na pagkain ng mga anak.
Naantig yung puso ni Jesus. Ibig sabihin, alam ko, hindi para sa akin yan kasi hindi ako Hudyo. Hintil ako. Pero alam ko yung halaga niyan. Hindi ako titingin ng Banaba, hindi ako titingin ng Bayabas, alam ko yung halaga niyan. Bigyan niyo ako kahit mumu. Bigyan niyo po ako kahit kapiraso lang po. Alam ng Syrophoenician woman yung halaga ng children's bread. Kaya, anong sabi niya sa tagpo na to? At sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa salitang yan, dahil sa sagot mong yan, makakaalis ka na. Lumabas na ang demonyo sa iyong anak. How much more tayo? Hindi pa namamatay si Jesus niyan. Gusto kong imagine ninyo, you are seated on the Lord's table, feasting on His table because of what Jesus did on the cross, because of what you have believed. Hindi tayo namamalimos ng mumu. Nasa iyo ang buong tinapay. Nasa iyo ang buong tinapay ng kagalingan na pinagbayaran ng Panginoong Hesus. Hindi mo na kailangan mamalimos. You have to declare, Lord, I am your beloved child. I am healed. Ano man ang nararanasan ko, ano man ang nararamdaman ko, binubuli man ako ng tao, ako man ay tuliro, pinagaling mo na ako. Amen? Amen? Say amen if you believe that. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. You cannot truly value what you do not understand. Now that you understand, every time, every week, talagang nakataimtim ka at inaalala mo, Lord, ginawa mo to para sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Alam niyo itsura noon? Ang tawag doon sa tinapay noon, matzah. Sabi niyo matzah. Ang matzah po, ito ay bread. Traditionally eaten during Passover in the Jewish culture. It symbolizes both suffering and freedom ng mga Israelita nung panahon sila ay nakakulong sa Ehipsyo. At ayon sa kanilang Mishnah, sa kultura ng mga Hudyo, meron silang books of laws and ethics and ordinances. Ang tawag doon, Mishnah. Kapag niluluto daw to, kailangan number 1, unleavened. Sabi nyo nga, unleavened. Kailangan walang pampaalsa, walang yeast. Tubig lang at flour. Yun lang po, para flat. Pangalawa, kailangan bake. Sabi nyo nga, bake. Ina po yan. Pinasok sa pugon. Ibig sabihin, dumaan sa apoy. Bake sa init. Tama po? At last but not the least, pierce with holes and stripes. Yan po yan. Kailangan may stripes, binubutasan. Hindi ba't yan din yung itsura nun? Pagmasdan natin maigi. Katawan ni Jesus na dumaan sa init, tirik ang araw, hinagupit ng ilang palo bago ipako sa krus. Binutas ang kanyang kamay para sa ating kagalingan. Hinayaan niya, binigay niya ang kanyang katawan para kung sino man na makakarinig nito, mapapalaya sa anumang uri ng sakit. Amen? Mentally, physically, emotionally. Isaias 53:4. Ang totoo, ito ang totoo. Tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinaparusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Hindi pa natin alam. Wala pang wisdom. Wala pa tayo nun. Wala pa tayong understanding. Kala natin pinaparusahan siya dahil ng kasalanan siya. And now, because of the Holy Spirit, because of the pouring of the Holy Spirit, naintindihan na natin. Sabi sa Ingles, surely our sickness He hath borne and our pains. He hath carried them. And we have esteemed Him plagued, smitten of God, and afflicted. Yan po ay hula din. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sickness. Infirmities sa Greek word, asthenia. Asthenia means body weaknesses. Kung nangihina ang tuhod mo, hindi yan para sa iyo. Suwayin mo, I forbid it. Kung nangihina ang iyong balakang, nangihina, nanlalabo ang iyong mga mata, in Jesus' name, Lord, anak mo ako, nasa akin ang tinapay ng kagalingan, hindi ako mamamalimos. Amen?
anak mo ako, beloved. Amen? 1 Peter 2:24 at laging sinasabi, every week, every Sunday, who himself bore our sins in his own body on the tree. On the tree that we having died to sins might live for righteousness. By whose stripes you were healed. Tanong, papagalingin pa lang o pinagaling na? Pinagaling na. Pinagaling na, sabi mo, pinagaling ka na. Pinagaling na ako. Kasi nga, nangyari yon 2,000 years ago. All we have to do is not to claim it because Jesus claimed it to the throne of our good Father. All we have to do is to declare and believe what He has done for us. Amen? Question again, how do we value the Lord's body? By focusing on the broken body of Jesus as the key to our health and healing. Amen? Pinagaling ka na? Pinalusog ka na? Pinalakas? Ano uli yung mga elements? The wine and the bread. The wine refers to the blood of Christ for the forgiveness of our sin. Number 2, the bread refers to the body of Christ for the healing and divine health. Luke 22:19. Do this in remembrance of me. Nabubuhay na tayo sa bagong tipan. Amen? Tinapos na ni Jesus. As long as meron kang bread at meron kang juice. And you remember and you value the Lord's body. Tanong, how often we partake of this bread and drink the wine? Sagot, you can partake of this bread and drink the wine as often as you like. Ako po naranasan ko, una sa umaga, sa gabi. Kasi kasama doon, zotso, salvation, kasama doon hindi lang pinagaling, pinrotektahan ka din sa anumang masamang elemento ng mundo. Protektahan ka rin sa disgrasya. Yun ang una mong tinitignan, Lord, maliligtas ako ngayong araw na to, makakauwi ako 8 to 5, 8 hours sa aking trabaho. Lord, makapagtrabaho ako ng negosyo ko, makapag-drive ako ng matiwasay because I know the precious blood of Jesus covers me. Amen? Amen? 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread, the broken body of Christ, and drink this cup, the blood of Christ, you proclaim the Lord's death, Christ's finished work, till He comes. Pag ginagawa natin yun, walang ibang bida. Walang ibang bida ang Panginoon because the Lord's table centers on Jesus Christ. His finished work, not your performance, not your pagsunod, not your deeds, but finished work lang ni Jesus Christ. Look at this picture. Tingnan mo itong picture na to. Tingnan nyo. Nakalala nyo yan? Sino yan? Actually, si Jesus yan. Sabi ni John, di ba? The Lamb of God who takes away the sin of the world. Siya yung nawala sa kawan. Iniwan ng langit. Iniwan ng pagka-Diyos. Para saluhin lahat ng mga yan. Lahat ng dinanas mo. Kalungkutan, iniwanan ka, wala kang kaibigan, may sakit ka, binuli ka. Si Jesus, sinaluyan lahat. The darling of heaven. Sabi nga sa awitin, like a rose, trampled on the ground. He took the fall and thought of us. Tayo ang iniisip. Yung tupa, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Para ano? Para ihanda ang the Lord's table for us. Yan, tayo na yan. Amen? More than conqueror. Siya ang nasugatan, siya ang nag-isa, na wala ng kasama. Diba? Nahiwalay sa Diyos Ama. Tayo ang nakinabang. Tayo ngayon ang kumakain noong kanyang inihanda, feasting at His table, His finished work. Amen? Ngayon, meron ba kayo nakikita dyan na iba? Na hayop? Pagmasdan nyo maigi, bago ko magtapos. Ang tagal nyo eh. Dapat tapos na to. Zoom natin.
Masyadong zoom naman yan. Masyadong zoom. Sobrang zoom eh. Gitna lang. Yan. Nakita nyo ba yan? Ano yan? Mga langaw, mga kulisap. Alam nyo ba? Kayang patayin ng flies ang tupa. Anong ginagawa ng pastol sa mga tupa? Next Sunday, pag-usapan natin. Okay lang ba? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga kulisap na yan, pag-usapan natin next Sunday. Ayain mo yung barkada mo, ang tropa. For the meantime, our beloved thought. Sabay-sabay. Christ is my shepherd. I am healed and eternally forgiven. Malakas, isa pa. Christ is my shepherd. I am healed and eternally forgiven. Tayong lahat ay pumikit. If this is your first time na marinig yung mensahe na to, meron palang pastol, tupa pala ako. Meron palang nag-aalaga sa akin. Yung akala mo mag-isa ka sa buhay mo. Akala mo may yung landas na tinatahak mo, wala kang kasama. Gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. Sa journey ito, matagal ka na niyang pinagmamasdan. Matagal mo na siyang kasama. And now is the time para maging aware ka na nandyan pala ang Diyos. Nandyan pala si Jesus. Siya ang mabuting pastol na nag-aalaga sa iyo. Ngayon din ang panahon para tanggapin mo siya bilang yung Diyos at tagapagligtas. Walang ibang paraan para maranasan mo ang kanyang pangangalaga, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya. Walang ibang paraan. Ito lang ang paraan. Tanggapin mo si Jesus, ang bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos Ama, bilang iyong tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo ng buong puso, ariin mong isang panalangin. Imaginin mo, kausap mo ang Diyos nakaharap sa iyo ngayon. Sabihin mo ng buong puso. Sabihin mo, Panginoong Diyos Ama, salamat po. Salamat po. Dahil nalaman ko na mahal mo ako. Narinig ko ang mabuting balita na si Jesus ay inalay mo para sa akin, para sa aking mga kasalanan, para sa aking mga sakit. Siya ay nabugbog, siya ay nasugatan, siya ay pinagkanulo, tinalikuran ng mga kaibigan. Siya ay namatay, inilibing, nabuhay na maguli, at muling babalik. Naniniwala po ako doon, Panginoon. Sa sandaling ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Mula sa oras na ito, alam ko, pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Wala nang bigat sa aking puso. Malaya na ako. Ako'y matuwid na sa harapan ng Diyos. Ako'y makakatingin ng diretsyo sa Diyos. Ako'y malaya na. Sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating closing prayer. Come on. Let's receive the healing of God. Let's lift our hands. Taas po natin ang ating mga kamay. So I will speak healing and declare what we believe, what Jesus has done for us. Lord, naniniwala po kami na ikaw ay namatay. Ikaw ay binugbog na sugatan para sa amin. Lord, naniniwala kami, nakataas ang aming mga kamay. We believe what we declare. Kung may masakit man sa'yo, beloved child of God, mga anak ng Diyos, hawakan mo. Kung masakit ang buong katawan mo, hawakan mo na lang ang iyong bumbunan. Kung meron kang specific na may sakit sa'yo, balakang, puso, ulo,
bulsa. Ang sakit ng bulsa ko, Pastor. Lahat yan, sotso, all of them, binayaran fully, freely, by our Savior Jesus Christ. Lord, hawak-hawak po ng ating mga kapatid, yung mga bagay na iniinda nila sa pangalan ni Jesus, Lord. Naniniwala ka, Panginoon, sa aming pananampalataya, dahil ang pananampalataya namin ay nagmula sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, nakatungtong ang aming mga kamay sa pangalan ni Jesus. Sabi mo, Panginoon, anumang hilingin namin sa pangalan mo ay siya mong ibibigay. Sa pangalan ni Jesus, pinagaling mo na ang masakit sa katawan ng aking kapatid na ito. Sa pangalan ni Jesus, hindi lang physical, Panginoon, kundi emotional. Lahat ng mga bagay na kumukulong, nagpapakulong, yung mafe-feel namin na hindi kami malaya, sa pangalan ni Jesus. Ngayong sandaling ito, tinatapos na po namin. Sa pangalan ni Jesus, you said in your word, it is finished. And we believe that today, it is finished, Lord. Tapos na ang pagdurusa. Tapos na ang sakit. Tapos na ang pangamba. Tapos na ang pakiramdam na masamang pakiramdam, Panginoon. Karamdaman, umalis sa anak, sa katawan ng anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. For you said in your word, in Christ, our word are yes and amen. Your promise are yes and amen. Lord, kinalulugdan mo yon. If we say your promise, Panginoon, natutuwa ka doon, Lord. Katulad ng ginawa ng Syrophoenician woman. Lord, sabi mo sa iyong salita, sa sulat din ni David, 1,000 fall at my side, and 10,000 at my right hand. It will not come near me. In the name of Jesus, we are protected. We are covered by your blood. Pinagaling mo na, Panginoon, aming karamdaman. Cancer, sa pangalan ni Jesus. Tumor, Panginoon. Yung poverty, poor mentality, in the name of Jesus. Mga negosyo na sinusubok ng kaaway, sa pangalan ni Jesus. Ngayon pa lang, O Diyos, naniniwala kami, may inihahanda ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, in the name of Jesus. Wala kang hinangad sa amin, kundi ang kabutihan namin. Ang makakabuti sa amin. All things work together for good. And we trust you para sa amin yun, Lord. Lord, mabubuhay kaming mahaba. Wala kaming sakit. Hindi kami mabubuli ng kaaway. Kasi alam namin, ang aming righteousness, our right standing with God, we are always right at your side because of Jesus Christ. Receive your healing today. Receive your healing in the name of Jesus. Mula ulo hanggang talampakan, igalaw mo yung katawan mo, igalaw mo ang iyong kamay, igalaw mo yung bahagi ng katawan mo na masakit. In the name of Jesus, by faith, kinalulugdan ng Diyos ang pananampalataya mo. Kinalulugdan ng Diyos ang pinaniniwalaan mo. Anumang sabihin mo ay gagawin ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, we will live this life more abundantly. We will enjoy this life, Lord, in the mighty name of Jesus. We have the dominion over sin because we live in the new covenant of grace. Salamat, Lord. Wala na pong hook sa amin ang kaaway. Malaya na kami. Malaya na kami. We are God's beloved in Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, iningatan mo na ang mga kapatid kong ito sa buong linggo. Pinagpala mo na anumang hawakan ng kanilang kamay. Pinagpala mo na ang mga lalakarin nila sa buong linggong ito, Panginoon. And they will be a channel of blessing to others. Yung may mga trabaho dito, Panginoon, ang kanilang negosyo ay maging pagpapala sa iba. At kanilang buhay ay magiging ilaw at asin. Pagkat ikaw, O Diyos, ang sumakop sa kanilang buhay. Ikaw ang makikita. Lord, for no weapon formed against us shall prosper. Amen. And amen. And amen. We believe that. In Jesus' name, everybody would say, Amen. And amen. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah.
listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.